Okay. Good morning sa bawat isa. Pinagpala po ba ang bawat isa? Okay. At magandang umaga sa mga sumusubaybay din sa bawat isa. At ngayon din ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Okay, sige nga, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ang ating Panginoon ay tapat at mapagkakatiwalaan. Okay? So yung ating pinag-aralan sa month nito ay yung ating Panginoon na kailanman ay hindi siya nagmamaling. Lagi po siyang matapat sa lahat ng kanyang ginagawa. Amen po? So, kung titignan po natin, i-compare po natin sa tao, ay sobrang malayo po. Ano po? Sapagkat ang Diyos ay tapat talaga. Okay? So, sa nakaraan ay pinag-aralan na natin. Yung nakaraan ay ating anibersaryo. Ay pinag-usapan natin na kinakailangan ang pananampalataya ay hindi ano? Naalala niyo ba yung pinag-aralan natin? Unwavering. Unshakable. Ibig sabihin siya ay hindi natitinag. Hindi siya nagagalaw. Kahit ano pa yung mga nangyayari ay dapat patuloy pa rin siya nanampalataya sa ating Panginoon. Okay? So, tayo ay umungo sa ating pag-aralan sa araw na ito. The expressions of the promotion of righteousness and integrity. Okay? Sabi diyan, ang pagpapahayag ng pagtataguyod ng katuwiran at integridad. Okay? Then, bakit natin ito pinag-aralan sa panahon na ito is to fight against the dishonest. Okay? Alam niyo po yung dishonest? Sa Tagalog po ay sa mga taong hindi mapagkatiwalaan o di kaya hindi tapat. Okay, sabi diyan, God is faithful and trustworthy, the expressions of the promotion of righteousness and integrity. Okay? Sabi diyan to fight against dishonest. Sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan ito sa ating lahat. Okay? So, ang tao kapag tayo ay madaling maniwala, madalas tayo ay nagkakamali. Ano po? Sa panahon natin ngayon, sinasabi ko sa inyo ay hindi na kailangan, ang dami na po ngayong mga fake news. So, ang pagsisinungaling po ngayon ay napakarami na. Yung words ng pagsisinungaling ngayon, di mo na siya makikita sa tao. Hindi mo na po yung words ngayon ng pagsisinungaling ay lalong pinaganda. Okay? Andun yung mga disinformations, andun yung fake news. So, napakaraming mga bagay ngayon na dapat natin ayusin. As a Christian, ano yung dapat natin ginagawa? Diba? So, narito tayo sa komunidad, narito tayo sa mundo, pero paano ba natin nilalagay yung ating sarili sa ganitong mga usapin? Tama po ba? So, tayong lahat ay kailangan ay matuto tayo sa aral ng salita ng Panginoon. Kung mayroong mga tao na nagsisimba na mapapansin natin, sabihin natin mayroong pang masama na karakter o pag-ugali, how much more kung doon sa mga tao na hindi nagsisimba? Tama po ba? Kung may mga Kristiyano ngayon na hindi pa nagiging tapat, how much more doon sa mga hindi pa nakikinig ng salita ng Diyos na marahil ay gumagawa ng malala na ganitong sitwasyon. Paano ngayon kung yung nagsisimba ay yung mga Kristiyano lagi tayong palasimba sapagkat we are godly person. So, lagi tayo nagsisimba. So, kung yung mga lagi nagsisimba ay nakakagawa pa ng mali, paano pa yung mga tao na hindi nagsisimba? Tama po ba? So, ang kabutihan lang kapag tayo ay may kinikilala ng Panginoon. Sabi ko riyan, sa pag-aaralan natin ngayon, ang pagpapahayag ng pagtataguyod ng katuwiran at integridad. Okay, so, how to promote? Paano yung promotion ng ating ginagawa like David? So, para maintindihan po natin ito na ating pamagat, gusto ko po munang lahat ay buksan niyo yung Biblia sa aklat ng Psalm 101. At babasahin po natin tuloy-tuloy. Pero yung key verse na talaga natin dito ay 7. But once again, gusto ko lang pong basahin yung Songs of David or yung Songs of David sa awit
101. Lahat ng verse po yan, basahin natin lahat ng verse. So sa lahat ng walang Biblia, pwede po kayong magkitabi o mayroon pang Biblia dyan nakalatag. Kung mayroon pang bakante, pagikuha na lang po. Okay, sabi niya, sa aklat ng awit, are you with me? Okay, kung kayo po yung naririyan na, ay sama-sama tayo. Sa awit 101, talata 1, ang aking awitin ay ang pagtatapat, ang katanungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Yahweh kong mahal. Ang aking susunding tupa, na ugali walang kapintasan, kailan ka kaya darating sa akin ako'y lalapitan? Malinis ang budhi, mamuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay ko ito, ang gawang masama di ko tutulutan. Ang sino ng taong gaway masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sinuman siyang Diyos ang kalaban. Ang aking sisikapin na ang masunod ko'y ay ang gawang tapat, baging sa isipan, di ko iisipin ang gawang ditumpa. Siyang naninira ng kanyang kapwa ay aking wawasakin. Di ko papayagan ang mamalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo, ang sinungaling, di ko papayagan. Sa aking harapan, ang magkukunwari, di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila ay aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin. Tayo po'y manalangin. O Diyos, amang banal na makapangyarihan, kinikilala namin, O Diyos, ang iyong katapatan. Tulad na nabasa po namin dito sa mga talata ninyong Panginoon, sa awit ni David, Panginoon, na ang kanyang pinupromote dito, Panginoon, ay yung integrity, yung katapatan, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos, at patnubayan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Sa mga oras na ito, bagay sa mga sumusubaybay sa amin, aming dinadalangin na huwag niyo po silang pababayaan na mga salita na ito na aming pinag-uusapan sa kalagitnaan ito, Panginoon God. Ito'y makadagdag sa kanilang pananampalataya. Ito, Diyos, ay magpalakas sa bawat isa. Lahat ng naririto, Diyos, sa simbahan ito sa oras nito ay iyong pagpalain. Muli, Diyos, bigyan niyo kami ng kaalaman, karunungan, na maintindihan namin itong aming tatalakayin. Sa iyo lahat, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, tayo lahat ay magkakaupo na. Okay? So, sa talata natin binasa, yung pinaka-key verse po natin is 7. 7, sabi diyan, sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking harapan, ang mapagkunwari di ko tutulutan. Okay. So, sabi, no one who acts deceitfully will live in my palace. No one who tells lies will remain in my presence. Okay, dito sa talata na ating binabanggit, napakahalaga po dito sa buhay ni David na kung paano niya sinasabuhay yung salita ng Panginoon. Yung buong talata na ito, makikita po natin yung advocacy. Saan natin kadalasan napapakinggan yung advocacy? Saan natin napapakinggan yun? Sa mga politics, ngayon, advocacy. Ano yung pag-unawa ninyo sa advocacy? Yung gagawin niya. Pangako. Di ba? Okay. So, yung sinusulong. Okay? Yung pinupromote. Okay? So, si David, mapapasin natin yung buong talata dito, yung promosyon. Makikita natin dito yung advocacy. Yung kanyang sinusulong na dapat mangyari sa mga Kristiyano. Maging sa kanyang sarili. Kung paano niya gagawin yung pagiging matapat o suklian, yung pagiging matapat ng Diyos sa atin. Okay? So, as a Christian, mayroon bang nabubuo sa inyong advocacy? Mayroon bang kayong isang iiwan? Yan po yun, na isusulong mo ngayon, iiwan mo sa mga darating na panahon. As a Christian,
dapat mayroon po tayong pinanghahawakan ngayon kung ano yung gusto natin iiwan sa ating mga anak, sa kapwa nating Kristiyano, o kung saan ako makikilala as a Christian. Tama po ba? Tulad po, sa bawat isa sa atin ngayon, ano yung gusto nyo ipakita? Yung ako ay maging makadiyos. Na maipakita ko sa tao, maipakita ko sa aking pamilya, maipakita ko sa lahat ng aking mga relatives na ako ay nagsisimba. Yun yung iiwan kong ligasiya, yun yung iiwan kong advocacy, yan yung iiwan ko na isusulong ko ito na pagdating ng araw, mawala man ako dito, magtutuloy-tuloy sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Tama po? So, dapat tayo, yung pananatili natin Kristiyano, mayroon tayong advokasya. Mayroon tayong sinusulong kung ano yung dapat na gawin, kung ano yung nakakita sa atin, ano yung dapat mong gawin na yun ay susundan nila. Tutularan nila kung paano nila yun gagawin. Okay? So, sinabi, mapapansin natin dito na sabi niya, sa ating pinag-aralan ngayon, the expressions of the promotions of righteousness and integrity. So, maliwanag. Dito, ayaw niya na mayroong sa loob ng templo, na mayroong nagsasalita ng pagkukunwari, may nagsasalita na pagsisinungaling, ayaw ng Panginoon ng ganon. Okay? So, dito, sa bawat testimony natin, kung tayo ay tatayo dito sa pulpit, o kung kayo ay tatayo po dito, gusto niyo magpapatotoo, and then hindi lang sa pagpapatotoo, o kung magpipray, o magpapagamit, ay kinakailangan, huwag tayo na nagsisinungaling. Tama po? Ang kadalasan dapat na sinasabi ng mga Kristiyano, ay dapat totoo. Huwag tayo magsasabi ng hindi naman talaga tama. Ulitin ko, yung mundo natin ngayon ay napupuno na po ito ng fake news. Hindi lang ito sa bansa natin. Okay? Bago pa po ito dito dumating sa ating bansa, maraming bansa na po yung pinagluroan yung kanilang bansa sa pagsasalita ng pagsisinungaling ng hindi tama. Tingnan niyo mga kapatid yung mga tao ngayon. Ang iba na nagsasabi sana ng totoo, natatakot na magsabi. Bakit? Bakit natatakot sila magsabi ng totoo? Sapagkat yung totoo, masakit po yun. Pag ang katotohanan po yung lumalabas, talaga niyo po ay susugat po yan ng puso ng tao. Tama po ba? So, kinakailangan ngayon is the truth shall prevail. Hindi dapat natin hinihiyaan na yung pagsisinungaling ay dapat yung namumutawid sa labi ng tao. Hindi ganon. Ito yung promosyon ni David. Yung expression niya na kung paano dapat yung tao o Kristiyano mamuhay sa harap ng Panginoon. Kung paano tayo nagtatapat. Hindi po tayo involved sa mga politiko. Naintindihan po ninyo? Huwag niyong pahawakan yung sarili ninyo na nawawalan na kayong desisyon o mag-isip sapagkat malaya ka dapat ng kapag-iisip. Tama po? Lahat tayo, huwag po tayo mag-i-involve doon kasi tandaan natin, kapag tayo ay involved sa politics, maugnay tayo sa iba't ibang mga usapin. Madadamay at madadamay ka. Sa ayaw at sa hindi, madadamay ka pag ikaw ay mag-i-involve. Tama? Nakikita niyo po rito, sa panahon natin ngayon, na ang pinaniniwalaan ng tao ay yung kasinungalingan, hindi ang katotohanan. Yan yung reality ngayon na nangyayari sa ating buhay. Sa mundong ito, o sa ating bansa, o sa ibang mga bansa, makikita po natin. Naalala niyo po yung aking binanggit po dito sa iyo, yung godless town? Hindi po godless country. Pag godless country, buo na po yun eh. Ang aking binabanggit is godless town. Ano po yung godless town? Yung nagkaroon ng wildfire. Napinak nila yung Panginoon. Di ba? Naalala niyo po yun? Saan po yun? Sa California. Yung host po doon, she apologized na siya'y nagkamali dahil nilagay po nila doon na zero po yung God doon sa lugar na yun. Tama po ba? Lagi yung pagkakatandaan, lagi po nag-i-insulto
pag-iinsulto sa Panginoon, laging may nangyayari. Hindi man siya automatiko, may mga proseso po ang Panginoon. Pangyayarihin niya lahat, yung nagsasabi na iniinsulto o sinasabi natin, stupid yung Panginoon, hindi po yung maganda. Tama po? Lahat po yun ay pinagsusulit talaga ng Panginoon. Okay? Kaya si David, mapapansin po natin dito, yung expression niya is to promote integrity, to promote trustworthy, to promote faithfulness. Tama po ba? Yun yung kanyang pinupromote, yung advocacy niya na kinakailangan ng mga Kristiyano, lalo na sa panahon natin ngayon, huwag sana naway tayo'y mamuhay sa mga pagsisinungaling. Hindi po talaga siya nakakatulong. Bagkus pinabababa yung kalidad ng ating pagkatao. Tama po? Kaya kung titignan niyo ito na awit na ito, ipinakikita ni David na kinakailangan ang bawat mga Kristiyano, bawat tao ay kinakailangan na umuhay sa katapatan. Tama po? Ang sabi dito sa ating pag-uumpisahan, sabi diyan, this chapter reflects David's personal experiences and his heart for God, as well as his vision for a righteous kingdom. David was a godly man, so he expressed his feelings about how much he valued God in his life. Okay? Sabi niya, sinasalamin ng talatang ito o ng kabanatang ito ang mga personal na karanasan ni David. Okay? And then, at ang kanyang puso para sa Diyos. Ngayon mga kapatid, mayroon ba tayong personal na karanasan sa Diyos? Kayo bilang Kristiyano, mayroon ba kayong personal na karanasan? Lahat ng Kristiyano ay dapat mayroong personal na karanasan sa Diyos. What I'm seeing mga kapatid, mayroong kang patotoo. Kasi mahirap po yung naging Kristiyano na walang patotoo, walang karanasan o personal na karanasan sa Diyos. Dapat mayroon kang personal na karanasan sa Kanya. Tama po? And then sabi dito, ganyan din, ang kanyang pakitain para sa isang matuwid na nakaharigan. Si David ay isang makadiyos na tao, kaya ipinihayag niya ang kanyang damdamin. Okay? Kung gaano niya pinahalagahan ang Diyos sa kanyang buhay. So, bakit sinabi ko po na mayroong personal na karanasan? Kapag mayroong kang personal na karanasan sa Diyos, matututo kang pahalagahan yun sa iyong buhay. Tama po? Papahalagan mo siya, aalagaan mo siya more than gold. Kung ang gold ay napaka-importante para sa iyo, pero mas mahigit na importante pag may personal kang karanasan sa Diyos, yun ay papahalagaan mo sa iyong buhay. Tama po? So, mayroon apat na bagay na ating makikita dito sa Psalm 101 na binanggit ng ating kapatid na si David. Okay? Ano yung apat na bagay na mayroon po tayo dito? How to promote righteousness and integrity. Pag sinabi mo po yung how to promote, parang magre-reflect agad sa iyo yun. Ang gagawin mo muna doon, pumunta ka muna saan ka pumunta muna pag nag-reflect? Pumunta ka doon sa tubig. Pag pumunta ka sa tubig, pag ikaw ay yumuko, ano makikita mo? Tama po ba? So, ito yung parang how to promote. So, napakahirap po hindi mo alam kung paano ka mag-share. Pero, like David, ang sabi niya, how to promote righteousness and integrity. Limon sa tubig, saan pa natin makikita yung sarili natin? Kung ikaw ay lamig. So, makikita mo doon, sino ka? Okay? So, kayo ba ay kaya yung tahasang sabihin na kayo ay tapat? Kaya niyo bang sabihin na kayo ay tapat? Sa Panginoon? Di ba? Kaya si David, yung kanyang pinopromote talaga dito, is paano ba talaga dapat tayo maging matapat? Ano ba natin yung personal na karanasan natin sa Diyos, paano natin ito maipapahayag? Okay, paano natin po siya maisusulong?
So, kailangan may makita sa sarili natin. Okay? Sabi dito, paano itaguyod ang katuwiran at integridad? Okay, yung matuwid at yung pagiging matapat natin sa Panginoon. Okay? So, number one, being exemplary in advocacy is being wise in perfect way and having perfect heart. Yan yung number one. Sabi diyan, being exemplary in advocacy is being wise in perfect way and having a perfect heart. Okay? Sa inay pinatagalan, makikita niyo po yun, yung tumpak na pag-uugali. Yung pagiging isang modelo, na pagtataguyod, o yung pagsusulong na ikaw ay magkaroon ka ng matalinong pag-iisip sa anumang pamamaraan, and then having a perfect heart na magkaroon ka ng pusong ganap. Tama po ba? Ito yung gustong ipakita ni David. Ito yung pinopromote niya. First is to promote yourself and your family, in your household. Dapat i-promote mo muna yun. Bago ka mag-promote sa iba, dapat makita muna yung kalagayan mo. Makita din yung kalagayan ng iyong pamilya. Basahin ko po sa inyo sa verse 2, verse 1 and 2. Sabi niya, ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan ako'y umaawit patungkol sa iyo, Yahweh kong mahal. Okay? So wala dyan verse ano po. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Blamelessly. Okay? Sabi niya, I will pay attention to the way of integrity. And when will you come to me, I will live with integrity of a heart in my house. Okay? Sabi niya dito, then ang aking susunding tumpak na ugali, walang kapintasan, kailan ka kaya darating sa akin at ako'y lalapitan? Malinis ang budhing mamuhay ako sa aking tahanan. Tama po ba? Alam niyo po kung saan muna nag-uumpit sa iyo yung sinasabi po natin yung righteousness and integrity. Itong simbahan at saka yung school ay pangalawa na lang naman po yun eh. Pero alam niyo po yung una po na dapat mangyari yun ay doon muna sa loob ng tahanan. Tama po ba? Kasi itong paaralan and then yung church, ito ay karagdagan po doon. Para maisulong po yun. Ang katotohanan ay magmumula talaga ito sa atin doon mismo sa loob ng bahay. Ito yung sinasabi po ni David. Okay? Kaya sabi dito, kung gusto niyo mag-promote ng righteousness and integrity, di ba sabi ko sa inyo, ay mag-iisip ka muna kung ipopromote mo o hindi Pero makita po natin si David kung paano po siya naging boldness to share doon sa integrity and then yung sinasabing righteousness. May boldness po siya. Open po siya na isabi yun sapagkat si David ay makadiyos na tao. Ginagawa niya yun. Okay? Kaya sabi niya dito, ang ating susundin tumpak na ugali, walang kapintasan. Sikapin natin na yung in a perfect way na sinasabi po dito sa ating binanggit na ano ba yung dapat na pag-uugali ng isang tao na mga Diyos? Di ba dapat nagsisikap tayo na maging tapat, maging mahusay yung ating pagkakristyano? Dapat nililinan po natin yun. Pinagsisikapan natin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pag mayroon tayong personal na karanasan, papahalagahan mo po yun. Kaya ang Kristiyano, may isasagot kapag tinatanong ka, ano yung personal mong experience sa Diyos? Ano yung napatunayan mo na may Diyos sa iyong buhay? Di po ba? Mayroon bang karanasan ka sa Kanya? Na pwede mong isabi na yun ay patutuo mo sa buhay mo na yun talaga ang Diyos ay tapat sa iyo. Kaya kung bakit ka ngayon nagtatapat at isinusulong mo yung katapatan. Yun yung advocacy mo. Yun yung sinusulong mo. Tama po ba? Yung gusto mong gawin at gayahin. So, ang sabi natin sa ating mula, be exemplary in advocacy is being wise in perfect way and having a perfect heart. Ito si David. Di ba? Kaya ang sabi niya na ang susunding tumpak na ugali walang kapintasan. So, kinakailangan natin makita natin ngayon yung ating pag-ugali as a Christian. Amen po?
Kristiyano ka o may posisyon ka o ano man yung kalagayan mo sa buhay mo, mayroon ka o wala ka, ang pag-usapan natin ay o pag-uugali. Tama po ba? Makikita niyo po ngayon, minanit ko sa inyo kanina, kung palasamba ka, nagkikitaan ka pa nga ng masama, paano pa kaya yung hindi palasamba, mas lalo po yung masama. Tama po ba? So, makikita niyo ngayon sa kapaligiran, nagkalat po yung hindi magagandang mga pag-uugali na maaari na ikaw ay malaman. Maaari ikaw ay mag-participate. Yun yung hindi maganda. Tama ho? So, sinabi, makikita po natin dito, sinisikap niya na huwag siya magkaroon ng kapintasan. Kasi tapat yung kanyang pinaglilingkuran. Amen ho? So, sabi dito, sa talata na aking babasahin, Christians are expected to behave ethically. Diba? Dapat tayo meron tayong etiketa. Magkaroon ka ng delikatisa as a Christian. Bahan niyo po mga kapatid, ayan po yan. A Christian are expected to behave ethically while exemplifying Jesus' moral teachings. Tama po. Yan yung pinakamagandang bagay sa buhay dapat. Marami po tumitingin sa atin na tayo nagbabasa ng Biblia and now, itong Biblia ay nagre-reflect sa atin. Pag naglalakad po tayo, tayo yung buhay na Biblia. Tama po ba? So tayo dapat ay maging isang modelo, exemplary, dito sa binabanggit po natin sa ating pagtataguyod, isinusulong tulad ng kinakailangan na hindi tayo maging maayos yung pag-uugali natin. Mawalan na tayo ng kapintasan. Okay? So sabi dito, inaasahan na ang mga Kristiyano ay kumilos ng may etika. Di ba? And then sabi dito, habang nagpapakita ng moral ng mga turo ni Jesus. Diba? Yung pagiging matapat natin sa Panginoon. Diba? Ipakita natin, itikita natin. Magkaroon tayo ng delikadesa sa sarili natin as a Christian. Diba? So, pag ikaw ay lalapit sa di mananampalataya, so magkaroon tayo ng yung kare-respeto sa atin. Yung matuto tayong magrespeto. Okay? Yung matuwid. Yung maayos. Kasi umaasa sa atin yung tao na iba ka na eh. Iba yung pag-uugali mo sa pag-uugali nila. Malayo yun. Kaya iba talaga pag mayroon kang karanasan o personal na karanasan sa Panginoon. Mag-iba talaga yun. Kaya ikaw ay maaayos mo yung sarili mo. Tama po ba? Sa Proverbs 11 verse 3, mayroon po diyang binabanggit. Tingnan niyo ito mga kapatid ha. Sa Proverbs 11.3, hindi tayo lalayo ng ating mga babasahin. Sa Kawikaan 11 verse 3, tingnan niyo po, ang tuntunin ng matuwid ay ang katapatan. Ito yung kanya tuntunin. Kaya yung sinabi ko sa ethically, dapat mayroon talaga yung Kristiyanong katulad nito. Kaya sabi niya, ang tuntunin ng matuwid ay ang katapatan, ngunit ang masama ay wawasakin ang kanyang kataksilan. Tama po ba? Makita sa atin yung pagiging tapat natin sa ating Panginoon. Huwag tayong maging taksil sa ating Diyos. Tama po ba? Tama po ba? So kung may mga tao manataksil, huwag na natin gayahin yun. Okay? Magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay as a Christian. The integrity of the upright guides him, but the perversity of the treacherous destroyed him. Tama po ba? So, sa totoo lang, hindi nalilinig sa ating lahat ngayon, may tao nagtataksil at may tao nagtatapat. Tama po ba? Tayo ay dapat maging matapat sa salita ng ating Panginoon. 28 ng Proverbs. Sa 28 ng Proverbs verse 10, ito naman ang kanyang sinasabi. Sa 28 verse 10. Sabi niya, ang tumutokso sa mabuti upang magpakasama ay mabubulid sa sariling pakanan. Diba? And then sabi dito, ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay nagmamana ng maraming kabutihan. Sa panahon natin ngayon,
Anong ibig sabihin po nito? Ang tumutokso sa mabuti upang magpakasama ay mabubulig sa sariling pakana. Sabi diyan, the one who leads the pride into an evil will fall into his own pit, but the blameless will inherit what's good. Maraming mga tao ay binubuyo yung mabuti. Yung, sige na, minsan lang yan, inom ka na. Ngayon lang yan eh, di ba? Minsan lang yan. Yung binubulit ka, yung pag uminom ka, lumalaki yung kanilang tainga, lumalaki yung kanilang, naano namin yung pagabi. Talagang napasunod namin. So, ulitin. Hindi nyo alam, yung isang bagay, once na i-take mo yung kanilang opportunity, yung one time na ikaw ay sinubukan at ginawa mo yun, gagawin uli yun sa'yo. Pero tingnan nyo mga kapatid, kung sino yung mabubulit sa kanyang sariling pakana. Sino po? Yung gumawa sa'yo. Mabuti ka na, di ba? Pero ito lang. Sabi ni David, maging matilento na, be wise. Di ba? Sa mga paligid natin. Kasi wala silang ibang gagawin sa'yo sapagkat, lalo na pag nagsisimba ka sa Panginoon, ang gagawin mo, huwag ka naman pumunta, dito na pumunta tayo. Di ba? Huwag ka muna doon. Saan na yan? May linggo pa naman. Yun yung mga alam, yung mga tao na gusto nyo lang sirain yung isang tao na huwag tumungo, huwag pumunta. Yun yung ginagawa. Kaya ang tao na katulad nito, maging tayo, sabi ko sa inyo, maging wise tayo ngayon sa panahon natin ngayon. Kasi walang ibang layunin yung taong masama, kundi para ikaw ay tuksuhin. Ihulog ka doon sa kasamaan. Ang bulag na nag-aakay, doon sa inaakay, sila ay mahulog kapwa doon sa hukay. Kasi bulag po siya. Tama po ba? Kaya itong binabanggit ko po dito na sabi dito sa talata na ating binabasa, Christians are expected to believe ethically. You are a Christian. Di ba? Kaya sabi dito na ang tumutokso sa mabuti upang mapakasama. Isipin niyo po, gagawa ng paraan para ikaw ay tuksuhin para maging masama ka ulit. Dati ka na nagsisimba ka na eh. Nagbabago ka na, di ba, Brother Rudy? Minsan, may tutukso sa iyo, Brother Rudy. Dahil mahina yung katawan natin, nadadala tayo. And then how to promote yung advocacy ngayon? Paano mo ngayon promotion mo ngayon? Paano mo ngayon isusulong yung advocacy mo na umisan ay kung lumilihis tayo? Hindi mo po yung mailalagay sa isip nila na ang ginagawa mo ay tuloy-tuloy na sapagkat minsan lumiligo pa eh. Lumilihis pa. So pag yung advocacy natin, dapat gawin po natin yun. Like even as a model, na bilang isa tao na sabi ito yung isang sampol. Di ba? Huwaran. Si David ay isang huwaran. So kung gusto mong maging huwaran, yun yung advocacy mo, kailangan mo maging matino ka sa iyong advocacy. Kung ano yung pinopromote mo na sinasabi mo, ako ay magsisimba, kinakailangan lang ka nagsisimba kasi huwag mo siya sisirain sapagkat yung sinusulong mo yung gusto mong iiwan. Tama po? As a Christian, katulad lang ni David, gusto ko na ako ay mawala yung kapintasan ko. Yung tahanan ko, yung aking bahay, gusto ko makita na sila ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Okay? Isa po yan na pagiging tapat po ng isang tao dahil tapat yung ating Panginoon. Amen? Pangalawa mga kapatid, being a role model in advocacy means not tolerating evil and not engaging in bad practices. Ayan, nandito na tayo, di ba? So sabi niyan, being a role model, exemplary, and advocacy means not tolerating evil and not engaging in bad practices. Hindi ka dapat, hindi mo pinahihintulutan yon at huwag na huwag kang makikisangkot o sumama. Ang masakarap dito, tinolerate mo na, sumama ka pa. Di ba? Hindi pwede na tayo ay nagtutolerate. Okay? Halimbawa, ang isang tao ay nagkasala, nagkamali siya, do not tolerate. Ano yung nararapat? Bigyan mo na siya. Ang masaklap ngayon, tinolerate mo pa, nag-engage ka pa.
sumama ka pa. Yan pinamakasaklap sa lahat. Kung mayroon kang advocacy, hindi ka dapat nagtutolerate ng masama at hindi mo pinapakita sa tao na ito ay sumasama sa kanila. Tama po ba? Yun dapat yung ginagawa ng Kristiyano like David. Sabi sa verse na ito na ating binasa kanina, verse 3 and 4, sa awit 101, verse 3, sa buhay kong itong gawang masama, hindi ko tutulutan. No tolerating. Walang itutolerate. Sabi niya ni David. And sabi niya, ang sino mang taong gaway masama, di ko sasamahan. Ayaw niya mag-engage doon. Ayaw niya mag-tolerate. Ayaw niya pahitulutan. At kailanman hindi siya doon sasama. Tama po kasi hindi mo pwede. Hindi sabi dito, di ko sasamahan, di ko papansinin kung sino man siya ang Diyos ay lalabanan. Verse 4, aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawang tapat, maging sa isipan ko, iisipin ang gawa, dito pa. Amen po. Kaya, tingnan nyo pag ikaw ay mag-tolerate ng tao. Pag magkabisado lang niya, pag sanay na yan sa'yo, pag lagi mong tinutolerate siya, o ulitin po yun. Di mo alam na ikaw ay nagiging kasangkot at sumasama ka na sa ginagawa niya. Tama po. So, how to promote? You're a Christian. Paano mo ngayon ipopromote yung ngayon o advocacy mo na ganito yung gagawin ko, lilis ako sa ganito sa mga pag-ugali na gano'n yung ginagawa natin. Paano mo ngayon isusulong yung pag-ulan ng iyong pagiging Kristiyano? Kung yung isa nakikita mo yung ginagawa na ng mali, tinutuloy mo lang yan, hayaan mo lang siya. Okay lang yan. Yung bawat pag-uukay mo natin, nagdaragdag yung problema sa bawat isa sa atin. Tolerating. Do not tolerate. Huwag kayong magpapahintulot. Pag alam yung mali na po siya, huwag niyong ipapahintulot. Sapagkat hindi po magiging maganda sa pananaw o paningin ng Panginoon yung ginagawa natin. Di ba? A dubious heart will be far from me. I will not be involved with evil. Tama po ba? So in verse 3, anong sinabi niya sa verse 3, mga kapatid? Nabasahin natin. I will not sit anything that lives before my eyes. Yan po yung sinabi ni David. I hate the doing of transgressions. It will not cling to me. Tama? Ito, sa under po nito na aking babasahin, sabi dito, obedience to God, David's actions and leadership were characterized by a strong desire to obey God's commands and follow His will. Ano yung kata natin kanina? Yung una, yung may will? I do... Ano? Yung kata ninyo kanina, ano yun? Ha? O yung purify, yung sinasabi puro on. Di ba? Sabi dito, ang pagsunod ni David, di ba dito sa verse 4, mas pinili niya yung sumunod sa kalooban ng Panginoon kaysa itolerate niya o sumama pa siya doon sa masama. Ang verse 4 na sinabi niya, aking sisikapin na ang masunod ko ang gawain tapat, sabi ni David. Kaya sabi niya dito, ang mga kilos at pamumuno ni David ay na ilalarawan ng matinding pagnanais na sundin. Diba? Na sundin ang mga utos ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Sometimes, mayroon tayong dilema. Sa dilema na ito, nahihirapan tayo magpili. Dahil minsan, nararamdaman mo gusto mo kasi yung isa. Kaysa sundin mo yung kalooban ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ano yung dilema natin? Bakit hindi natin nasusunod yung ating Panginoon? Kasi minsan, yung isang bagay, mayroon ka kasi pagnanais. Pag ang puso natin ay may pagnanais doon, napakahirap po yun. Magkasipa rin po yun sa pagsunod doon sa ating Panginoon. Tama po ba? So, ito yung binabanggit dito ni David. Na ang pipiliin niya, masusundin ko pa rin yung Diyos. Kaysa i-tolerate o ako ay sumama pa doon sa ginagawa nila. O
Although na meron akong pagnanais at nararamdaman doon, pero mas pipiliin ko, nasundin ko, yung kalooban ng Diyos. Tama? Minsan kahit ikapapahamak na natin, ini-engage pa natin yung sarili natin. Bakit ganon? Di ba? Kaya si David, mas kanya dito pinagkikita sa talata na ito, mas gugustuhin niya man na lang na sundin niyo kalooban ng Diyos. Kasi ako ay sumama pa doon sa masama. O na, mayroon siyang nararamdaman. Yung katawan kasi natin, sabihin ko sa inyo, hindi ko natin may tatanggi, ang pangangailangan nito narito sa mundo. Tama? Marami po ito dito, marami pong pang-akit, marami pong mga bagay na piling madala yung katawan natin. Pero yung words na sumunod sa kalooban ng Panginoon, paano natin yung gagawin kung andyan mismo yung nang-aakit sa ating physical na pangkatawan. Di ba? Kaya, sa ganitong sitwasyon, baging si David, ito mga kapatid, may gusto ako dito sa as a king, si David ay hari. Pwede niya kasing gawin ang lahat. Tama po ba? Halimbawa, dahil hari siya, may pumunta sa kanyang mga tauhan, nagdala ng mga bagay-bagay. Halimbawa, binigyan siya ng gold, binigyan siya ng pagkain, binigyan siya ng mga hayop. Yung ino-offer po ba? So, hindi ibig sabihin dahil sila ay nagdala doon ng kambing, ng mga hayop, ng pagkain kay David, ay pwede na nilang gawin ang lahat at malaya nila nang gawin yung lahat dahil mayroon silang in-offer. Okay? So, sa words na ito mga kapatid, ay parang ang nangyayari, nagkaroon si David ng utang na loob sa kanila. Ganun ba? Kahit ano pa po yung gawin ng tao, sabi ni David, hindi ko itutuloy at hindi ako makikisama. So, para lalang malinaw ano po. Halimbawa ako, sa panahon natin ngayon, kahit may gawin po tayo, may gawin kayo dito sa loob ng simbahan. Ano po? Sabihin natin na lang, para lalong maliwanag, may pinagawa kayo. Pero hindi po nangangahulugan. Dahil sa ako ay may ginawa dito ng napakaganda. At mayroon na akong nilabag dito ng lahat-lahat dahil may pinagawa ko, ay magiging ground ko na yun na huwag mo na ako i-correct, huwag mo na ako i-review, huwag mo na ako pagsabihan. Mali yun. Ito yung sinasabi ni David dahil hindi ko tutulutan at hindi ako sasama. Tama po ba? Ang sabi ni David, kung ano yung batas ng Panginoon, yun yung batas ng Diyos. Wala dapat doon mawawala. Tama po? Clear sana yung sa lahat ng Kristiyano. Sa madaling salita, may binanggit pa akong mga nakarang buwan, huwag mo sabihin Kristiyano ka dahil ako isang Kristiyano din. Binanggit ko ito noon dahil mayroon pong isang sundalo at pulis. Naalala niyo po yung binanggit ko? Nang nakaraan? Yung pulis, naka-uniforme. Naka-uniforme po siya sapagkat duty niya yon. Yung sundalo, hindi. Ang problema, yung sundalo, lumabag, nagkaroon po siya na violation. Nung nagkaroon po siya ng violation, ang ginamit ng sundalo, sabi, sundalo naman ako eh. Sabi niya. So sabi ng pulis din ako. Parehas tayo naglilingkod. Akin na yung lisensya mo. Sabi niya. Sabi hindi. Sundalo din ako. Sabi niya ang pulis, baliktaran natin yung sitwasyon. Ikaw yung naka-uniform at ako yung hindi at ako yung nababa. Ganun ba rin gagawin mo sa akin? Ang batas ay batas. Di ba? Hindi pa pwede dahil ikaw ay sundalo at ako ay pulis. Hindi pa pwede yung gano'n. Wala pong nagkakataas sa batas. Sabi niya po ano? So ito rin sa Biblia, ito rin po sa Panginoon. Bago sinasabi ni David na hindi ako magtutuloy at hindi ako makikisama. Kahit bigyan niyo pa ako ng offer dito, kahit nagpakitang gilas pa kayo sa akin, pero kung kayo ay nagkamali, hindi ako magtutuloy. At hindi ako sasama ron. Tama po? Kaya lang iba ngayon, nasasaktan. Dahil sa ginawa niyo pa, tapos nagkamali sa ganun yung gagawin, wala tayong magagawa. Tama po ba? Yan yung salita ng Panginoon. Ayaw ni David na magtuloy. Ayaw ni David na sumama kung ano man yung ginagawa natin.
Kung ikaw man ay may ginawa dito, dapat lalo nyo pang pag-igihin ng mabuti ang iyong pag-uugali, ang iyong ginagawa. Hindi dapat yung doon. Huwag po natin tanawin na nagkaroon ako ng utang na loob sa'yo, kaya hindi na kita hayaan na lang kita. Hindi. Di ba? Lahat tayo ay gumagawa ng ganung mga bagay. Kung may ginawa ako sa inyo, yung utang na loob nyo, pero pag magkamali po ako, kailangan po akong parusahan. Naintindihan po? Ganun po yung salita ng Panginoon. Batas po siya. Okay? So lahat tayo. So kung nagkamali, ay nagkamali. Ganun talaga. Okay? So, ito yung talata na pangalawa na sabi ni David, susundin ko pa rin ang Panginoon. Kaysa ako ay magtolerate at sumama sa ginagawa niya. Okay? So, pangatlo, ito yung isang bagay kung bakit tayo ay namumuhay dapat ng matino. Di ba? Dahil ang ating pinaglilingkuran ay matino. Tama po? Okay. Number 3. Sabi niya sa number 3, being a role model in advocacy is being trustworthy. Mapagkakatiwalaan ba ako? Tinawag tayo lahat ng Panginoon. David as king. Tinawag po siya ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na siya ay mapagkakatiwalaan. Okay? Ako ay mapagkakatiwalaan. Kayo ay mapagkakatiwalaan. Tinawag ka na Diyos sapagkat ikaw ay mapagkakatiwalaan. Diba? Ilang beses ko na dito nabanggit sa inyo yung binigay na talent ng Panginoon. Nagbigay po siya ng talent. Magkano yung binigay? 5,000. Pangalawa, 2,000. At ang isa ay 1,000. Talent po yun. Pinagkatiwala niya yung po doon sa mga tao na yun. So, ang ginawa ay pinangalakal po nila yun. Yung 2. Pero yung isa, anong ginawa? Binaon. O, di po ba? O, nung binaon yun, nung pagbalik, yung 5 ay nagtubo na 5. Yung 2 ay 2,000 ay nagtubo na 2,000. Yung isa, hindi. O, anong ginawa ng Panginoon? Yung sa 5, ibinigay doon. Sige, ibinigay niyo ng Panginoon sapagkat ikaw ay tapat na alipin. Ikaw ay mapagkakatiwalaan. Kaya ganyan din doon sa 2,000. And then doon sa isa, anong ginawa ng Panginoon? Kinuha at binuhat at itinapon sa diba? Ang sinabi niya dito ng Panginoon, welcome my faithful servant. Sabi po dito. Ang kanyang ginanay, welcome niya po rito yung 2. Yung isa ay kanya tinapon at kinuha pa kung ano ang mayroon sa kanya sapagkat hindi siya mapagkakatiwalaan. Tama po ba? So tayo lahat ng narinito, yung binabanggit sa pangatlo, being a role model in advocacy is being trustworthy. Ating ngayon sinusulong na ang isang Kristiyano ay dapat na pagkakatiwalaan at hindi. Ba? Sabi dito sa 7 and 8, 5 and 6, sabi niya, siyang naninira sa kanyang kapwa ay aking mamasakin. Naninira. Sabihin, I will destroy anyone who secretly slanders his neighbors. And then sabi niya, di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. 6. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. At sa aking palasyo ay papayagan ko doon na, anong sinabi? Papayagan ko siya doon ay matira. Oh, matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Okay, 3. Ano yung 3 nakita natin dito sa talata? Una, kung ikaw ay katapat, kung ikaw ay tapat, ano yung una? Ikaw ay kaisa. Kaisa kanino? Ni David. Kasi yung kanyang advocacy. Yan yung kanyang pinopromote. And the second is, tutulutan niya, matira. Anong sabihin ng matira? Ha? Doon tumira. Tama ba? Tama. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo mga kapatid? Ano yung pangatlo? Tutulutan
maglingkod. Tama po ba? So, ito yung isang bagay na maging si David, kaisa mo ako kapag ikaw ay mapagkakatiwalaan. Kaisa mo ako. At magkasama tayo na titira sa tahanan ng Panginoon. Tama po ba? Kasi ito ay mapagkakatiwalaan. And then sabi dito, ikaw ay maglilingkod, parehas tayo na maglilingkod sa Panginoon. May taong hindi talaga mapagkakatiwalaan. At mayroong tao mapagkakatiwalaan. At hindi po ito malinig sa ating lahat. Totoo yan. Ang tanong na lang dito ngayon, ako ba ay mapagkakatiwalaan? Kayo ba ay mapagkakatiwalaan? Yun lang yung katanungan na sasagot po nun tayo mismo. Ako, sasagutin ko yung sarili ko, kayo, sasagutin nyo rin yung tanong na katulad nito. Ako ba ay mapagkakatiwalaan? Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan, kaisa ka ni David. Kapag ikaw ay mapagkakatiwalaan, magkasama tayong titira doon sa templo. Kapag ikaw ay mapagkakatiwalaan, maglilingkod tayo ng parehas. Balikan natin yung number 3. Pag maglilingkod tayo ng parehas, walang pagpapahintulot at huwag tayo gagawa ng masama. Tama po ba? Yun yung isang magandang bagay. Kung gusto mo talaga na i-promote yung ating katapatan, yung katapatan ng ating Panginoon, ay pinakailangan natin na binabanggit dito na ikaw ay, sabi dito sa talata, sabi dito sa Proverbs 12:22, ito yung stage po niya dito. The Lord detests lying lips, but He delights in a people who are trustworthy. Di ba? So, ang mga talata natin na babanggit, ang gandang pakinggan, pero ang hirap isagawa. Ang sarap pakinggan, ang hirap isagawa. Once again, ito yung sinasabi sa talata sa Kawikaan 12:20. Mga kapatid, totoo ba kayo Kristiyano? Hindi. Sabi natin, bakit ako nagtatanong? Dalawang bagay, hindi ka nagsisinungaling kayo Kristiyano ka. Hindi ka nagkukunwari dahil ikaw ay Kristiyano. Hindi sabi dito sa talata, being a role model in advocacy is not allowing God's place to be used for lies and hypocrisy. So kaya ako nagtanong sa inyo ngayon, kayo ba ay Kristiyano? Ba't hindi po natin masabi? Dapat sabihin natin, Amen, sapagkat ako ay Kristiyano. Hindi ako sinungaling na Kristiyano, hindi ako nagkukunwari Kristiyano. Tama po ba? In verse 7 and 8, ito yung sinabi sa 101. Sa aking palasyo, yung sinungaling di ko papayagan. Okay? Sa aking harapan, ang mapagkunwari di ko tutulutan. And then, sabi dyan, lahat ng masama, araw-araw sila ay aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin. Ang papasok ba sa langit ay mga matatapat o hindi matatapat? Matatapat. Sunod na hulugan, itong sinasabi ni David dito, wala pong sinungaling sa langit. Wala pong magkukunwari sa langit sapagkat lahat ng pupunta at papasok po doon, lahat ay mga tapat. Di ba? Every morning I will destroy all the wicked of the land, eliminating all evildoers from Lord's city. Di ba? The city of the Lord, wala pong liars, walang hypocrisy. Tama po? Walang mapagkunwari. Okay. Tingnan niyo yung panahon natin ngayon. Mga daming tao ngayon mga sinungaling. Fake news. Minsan sumasakay tayo sa mga fake news. Di ba? Ang bilis dating mapaniwala. Alam niyo, ang pinakamaganda sa isang Kristiyano, kung kayo ay may naririnig ng balita, sa anuman, pag-aralan muna. Pag-isipin, bigyan niyo ng kalayaan yung sarili niyo na nag-iisip. Huwag kayong papagagapos sa mga, kung sino mang mga tao. Malaya kayo dapat na nag-iisip. Kasi pag kayo po ay nag-apos doon sa isang tao, yun na yung paniniwalaan natin. Di ba? So kapag lalo na yung paniniwalaan natin, mawawala ka doon sa balance, sa balancing pamumuhay. Yun yung totoo nun. Kasi nagiging one-sided tayo sa isang bagay. Kaya nagkakaroon ng mga fake news ngayon
Kasi maraming taong naniniwala kaagad. Ang pinakamabisa nito, tulad ng ating pinag-aralan dito, ay dapat tayo ay nag-iisip. Malaya ka na nag-iisip kung paano ka gagawa ng hakbang. Huwag mo ipasakop ang sarili mo sa isang bagay na alam mo hindi mo na pa naman talaga nasisiyasa. Tingnan mo muna ng maayos. Si David ay kanyang inaalok sa atin ang mga bagay na ito. Okay? So, huwag tayong palilil lang sa mga nagkukunwari. Huwag tayong palilil lang sa mga nagsisinungaling. Ang sabi ko sa inyo kanina, bago tayo mag-umpisa, the truth shall prevail. Tama? Lagi niyong pagkakatandaan, ang pagsisinungaling, lahat ng mayroong mga tinatago. Pag may apoy, sigurado mayroong usok. Tama po ba? Hindi na nalaban yung usok kung wala apoy. Dapat may apoy para mayroong usok. Walang itinatago na hindi nabunod niya. Biblically yan talaga yun. Lahat ng mga nasisinungaling, ang daming mga tinatago. Kaya sa panahon na tinagda ang Panginoon, lahat ay mailalabas po ang lahat. Kahit sino sa atin. Wala pong mananatili doon. Lalabas at lalabas ay talagang sisigaw at sisingaw. Tama po ba? Kahit anong gawin natin, kaya sabi ni David, hindi ko tutulutan, sabi niya, na sa city or sa tahanan, sa holy place, na mayroon doon nagsisinungaling o mayroong nagkukumari. Hindi pwede yung gano'n. Ang paglilingkod, kung ang bukasin po natin, kung ating sinusulong ay katulad nito, mas magandang bagay. Isulong natin na yung paglilingkod sa Panginoon, lahat tayo ay hindi nagkukunwari at hindi nagsisinungaling. Ulitin ko, ano yung tatlong bagay na nakuha natin kanina. Sabi ni David, anong sinabi ni David? Sa nakita natin sa 7 kanina, ay sa 6. Yung ikaw ay matira, ikaw ay kasama kong maglilingkod, at yung isa kanina, ano yung isa? Ano yung hindi ko binanggit? Ano yung una kong hindi ko binanggit na una? Kasi dalawang yung binanggit ko. Kasama ka ni David na titira, kasama ka ni David na maglilingkod. Ay, yung isa na hindi ko nabanggit, ano yun? Kaisa. Yan. Kung ikaw ay kaisa niya. Amen? So, ito yung isang bagay, mga kapatid, o 4 na bagay na ating pinag-aralan ngayon. Once again, sabi niya, kapukutan ang kasamaan, ibigin ang mabuti. Okay? Sabi dito, hate evil, love good. Itong Psalm 51, ito yung panahon na si David ay nagkasala. Okay? Pakilagay niyo sa verse, Maxine nyo 51 verse 10 ng awit. Tingnan nyo po yung 51 verse 10. God, create a clean heart for me and renew a steadfast spirit within me. Yan yung hinihingi ni David. Okay? So sabi po dyan, imbis na magtago si David sa pagsisinungaling, mas pinili niya na magsabi ng totoo na siya ay nagkasala. Okay? Sabi diyan sa 51:10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. May mga damdamin tayo na gustong baguhin ng Panginoon. Ang panahon nito ni David, sa 51, kung babasahin po nyo dito, siya po dito ay naglabas ng kanyang nagawang pagkakasala. Ito yung isang magandang huwaran si David. Sapagkat siya ay nagkasala, nung kinausap po siya ni Nathan at sinabihan po siya, tinanggap niya ng buong puso na siya ay nagkamali. Ang daming mga tao ngayon na imbis na dapat ilantad niya yung kanyang sarili sa kanyang ginawa, tinatago. Kaya ang daming nag-iingay, di ba? Maraming maingay sa mga nagagawa. Maging kay David sa panahon noon, mapapansin niyo mga kapatid. Imbis na magingay ang ginawa ni David, ito ako, Panginoon. Bakit ako magtatago doon sa pagsisinungaling? Bakit ako magkukunwari na wala akong kasalanan? Sabi niya dito, God, create a clean heart for me. Oh, nasaan? Wala. Nalawalang sin. Oh, and renew a steadfast spirit within me. Sabi niya. Renew, sabi niya. So,
Imbis na magtago ka doon sa pagsisinungaling, ako para sa akin na bilang mananampalataya, mas gusto kong sabihin ko na lang yung totoo. Kasi kahit anong gawin po natin doon, mabubulgar at lalabas at lalabas yun. Ang kasalanan dito ni David, nung siya po ay nagkasala doon kay Bathsheba, na kinuha niya yun, samantalang may asawa si Bathsheba na si Urias. Okay? At itong si Bathsheba, na ginawa niya itong asawa, nagkasala talaga siya doon. Wala na po siya nung magawa, corner na po siya. Sabihin natin, tinago niya sa bawat tao, pero hindi po na itago sa Panginoon yung ginawa ni David. Tama po? Kaya, masasabi ko mga kapatid sa oras na ito, isang magandang bagay po na maging si David ay maganda pong huwaran na kung ano man ang mayroon tayong mga kasalanan ay dapat mas buti pang sabihin na lang kaysa itago pa natin yun. Kaya kasi iingay at iingay, lalagablab at lalagablab talaga yung apoy na yan at uusok yan. Okay? Okay, so sa ating pagtatapos, sabi dito, to promise or commitment to upholding righteousness and integrity in his life and reign, and his determination to lead by example and maintain a household that honors God. Ito kay David. Okay? For just as God is faithful to us, we must also show Him that we are faithful and trustworthy. Okay? Kung si David nga po, mga kapatid, sabi niya, pangakong itinataguyod ang katwiran at integridad sa kanyang buhay at paghahari at ang kanyang determinasyon na mamuno sa pamamagitan ng halimbawa at panatilihin ang isang sambayan sa nagpaparangal sa Diyos. Sapagkat kung paano ang Diyos ay tapat sa atin, dapat din natin ipakita sa Kanya na tayo ay tapat na mapagkakatiwalaan. Amen, ho? Isang magandang buhay po ng isang Kristiyano na hindi po natin pagsisihan ang mamuhay ka ng tapat. Tama po ba? So, hindi po natin yung pagsisisihan hanggang po natin ang araw kapag mamuhay po tayo ng katapatan. Sapagkat ang ating sinusundan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? So, yan po yung apat na bagay. Tayo po yung manalangin. O Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa mga oras na ito. Nais po namin, O Diyos, na mabigyan kayo ng karangalan, hindi lang ng sarili namin, kundi pati ng aming sambahayan, Panginoon. Lord, nais namin, Panginoon God, na supilin sa aming mga sarili ang di pagiging tapat, Panginoon. Nais namin, Panginoon God, na maisulong, Panginoon God, yung aming mga talata na nabanggit namin ngayon, O Diyos. Tulungan niyo kami na huwag kami, O Diyos, magpapahintulot ng kasamaan o sumama dito. Ito ay isang pagsusulong o advocacy ng isang Kristiyano na kami, O Diyos, ay lumayo dito. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Isulong namin na ang Kristiyano ay mapagkakatiwalaan, Panginoon. O Diyos, tunay kayo na aming sinasamba sa oras na ito, Panginoon. At magpakailanman, Panginoon. Lord, nais namin na luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi namin. Amen.